Noli Me Tangere, Kabanata 59. Magandang buhay sa inyong lahat. Ako si Binibining Luigi Santos Taboga at aking tatalakayin ng Kabanata 59 sa nobelang Noli Me Tangere. Sa araw na ito, aking ibabahagi ang mga sumusunod na kaalaman. Una ay ang mga tauhan, mga pangunahing tauhan sa nobela at ang papel na ginampanan nila sa kabanata. Ikalawa ay ang mahalagang pangyayari. Ang wastong pagkasunod-sunod ng mga mahahalagang pangyayari sa kabanata o ang buod ng kabanatang ating tatalakayin ngayon. At ikatlo ay ang mga isyung nangingibabaw. Paglalahad ng isyu ng nangingibabaw sa kabanata at ang implikasyon nito. At ngayon ay kilalanin natin ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 59. Unang pangunahing tauhan ay si Kapitan Tinong, ang nag-alala sa kanyang kaligtasan dahil isa siya sa mga lumapit noon kay Crisostomo. Pangalawa ay si Kapitana Tinsiang, ang asawa ni Kapitan Tinong. At ang ating huling pangunahing tauhan ay si Don Primitibo, ang pinsan ni Kapitana Tinsiang na magaling mga tuwiran at mahilig magsalita ng Latin. Narito naman ang mga tauhan na nabanggit sa Kabanata 59. Padre Salvi, Crisostomo Ibarra, Kapitan General, at Kapitan Tiago. At ngayon, tayo'y dumako sa buod ng Kabanatang 59 sa nobelang Noli Me Tangere na ipinamagatang Ang Mapagkunwari. Mahalagang pangyayari. Nakarating sa Maynila ang balita sa pamamagitan ng telegrama. Napathala sa dyaryo ang mga pangyayaring kaguluhan sa San Diego matapos ayusin at dagdagan ang balita. Ang mga taga-kumbento ang higit na naliligalig, palihim silang dumalaw at nakipagpulong hinggil sa pangyayari. Ang ilan naman ay nagpunta sa palasyo at naghandog ng mga tulong pinansyal. Sa ibang kumbento naman ay napag-uusapan na ang mga mag-aaral daw sa mga suweta sa Ateneo ay lumalabas na nagiging pibostero. Ipinagbunyi nila si Padre Salvi at sinabing karapat-dapat na siya ay bigyan ng isang mitra. Madali lang naman daw ipagkaloob ang mitra sa panahong ito. Sa bahay ni Kapitan Tinong sa Tondo ay hindi ito mapakali. Natakot ang kapitan dahil minsan na itong nagpakita ng kagandahang loob kay Crisostomo. Panay ang sisi ng asawa nitong si Kapitana Tinsiang at pinapagalitan ng asawa lalo na noong naganap sa piging na tahanan ni Kapitan Tiago na inaninyahan ni Kapitan Tinong si Ibarra sa bahay nila upang mananghalian. Ipinasundo ni Kapitana Tinsiang si Don Primitivo upang hingan ng payo kung ano ang kanilang dapat gawin. Ayon kay Don Primitivo ay mali ang ginawa ni Kapitan Tinong at sinabi nito mabuti pa'y ihanda na nito ang kanyang habilin sapagkat maaaring manganib ang kanyang buhay. Biglang hinimatay si Kapitan Tinong nang marinig ang sinabi ni Don Primitivo. Nag-iiyak ang asawa kahit bumalik na ang ulirat ng kapitan. Pinayuhan ni Don Primitivo ang mag-asawa na magsadya sa Kapitan General at maghandog ng isang regalo sa isang gintong tanikala o singsing. Sumang-ayon naman si Kapitana Tinsiang. Nagkaroon ng usap-usapan sa buong Tondo na galit umano ang Kapitan General kay Crisostomo Ibarra. Nakipagmabutihan lamang umano ang binata sa kapitan at walang utang na loob daw si Ibarra. Ilang oras pa ang nakalipas, ang ilang naninirahan sa Tondo ay tumanggap ng mga paanyaya ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga kawal. Ang imbitasyon ay paanyaya sa mga mayayaman at tanyag na tao upang patulugin ng may bantay sa Fuerza de Santiago at kabilang sa mga naimbitahan si Kapitan Tinong. Ang wakas ng Kabanata 59. At ngayon, puntahan natin ang mga isyung nangingibabaw sa Kabanata 59.
isyung pampamahalaan. Sa kabanatang ito ay makikita na ang mga opisyal o may kapangyarihan sa bayan ay pilit na iniiba ang balita tungkol sa nangyaring kaguluhan sa bayan ng San Diego. Inilihis nila ang buong pangyayari upang madiin at mabunton ang sisi sa iisang tao. Ipinakita rin dito ang pagbibigay parangal kay Padre Salvi ukol sa kanyang kabayanihang nagawa. Ang mga Kastila noon ay madaling magawaran ng gantimpala kahit hindi naman tunay na may ginawa o pagmamalasakit sa kapakanan ng Pilipinas. Isyung panlipunan. Sa panahon pa ng Kastila ay di na mawawala ang hilig ng mga Pilipino na magpapaniwala kaagad sa mga sabi-sabi o bali-balita sa paligid kahit hindi ito kumpirmadong totoo. Ipinakita rin sa kabanatang ito ang mga gawin ng mga Pilipino na mahilig magpanglangis sa mga opisyal ng pamahalaan. Nais nilang mapalapit sa gobyerno upang magkaroon ng proteksyon ng kanilang buhay at ang iba pa ay may pansariling interes lamang. Isang gawi o kaugalian na nananalaytay sa ating lahi bilang Pilipino na minsan ito ay nagdudulot ng kasamaan o kasawian laban sa ating kapwa. At ngayon, tayo'y dumako sa mensahe at aral ng akdang aking tinalakay. Si Kapitan Tinong at Kapitana Tinsyang ay sumisimbolo sa mga taong lumalapit lamang sa iba kung may maaari silang makuha rito. Pagkilala man, kapangyarihan o salapi. Mga uri ng taong hindi maaaring maging tunay na kaibigang kasama sa hirap at kasiyahan. Hanggang sa kasalukuyan ay mayroon pa ring mga taong nakakikilala lamang tuwing may kailangan, ngunit kapag nakuha na nila ito ay tila hindi ka na nila muling kilala o tinuturing kaibigan. Ang mga gantong uri ng tao ay hindi dapat tularan, sapagkat ang mga tunay na kaibigan ay maaari nating maasahan sa lahat ng panahon at pagkakataon, sa kasiyahan man o kalungkutan. At dito na nagwawakas ang ating talakayin patungkol sa Kabanata 59 ng nobelang Noli Me Tangere. Muli, ako si Binibining Louie Jane Santos Taboga. Maraming salamat sa inyong pakikinig.